postponement sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na dapat magaganap ngayong November 2, 2026 ay ginawa ng paligsahan ng mga congressman. Nag-uunahan na silang mag-file ng mga panukalang batas para i-postpone ang nasabing halalan. At sa kasalukuyan mga kapobre, 6 na panukalang batas ngayon ang nakabinbin sa Kongreso. At ito po ay parihas naglalayon na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Hello, good morning mga kapobre. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Araw po ng Huwebes ngayon at pizza size na sa buwan ng Agosto mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas. And of course, panibagong vlog mga kapobre. Update sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. For today's vlog mga kapobre, ito na po, nag-uunahan na po, parang ginawa na pong paligsahan ng ating mga magigiting na mga congressman ang pag-file ng postponement para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon mga kapobre. Nag-uunahan na po sila. At mantakin niyo mga kapobre, 6 na ang mga panukalang batas na inihain sa Kongreso ng magkaibang congressman para lang i-postpone or ipagpapaliban itong nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon na sana'y gaganapin ngayong November 2, 2026. So, noong Lunes po, 2 House Bill po ang pumasa na sa first reading. At ito po ay ang House Bill 10376, postponing barangay at sangguniang kabataan eleksyon from November 2026 to November 2028. At ito po ay pinangunahan ng mga congressman na sina Congressman Garen, Congressman Asedre, Congressman Ortega, Congressman Conghon, Congressman Zamora at Congressman Redon. Ang pangalawang House Bill po na napasa na po sa first reading ay ito pong House Bill number 10407. Again, ito po ay naglalayon na i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At ito po ay ipinasa ni Congressman Nico Raul Dasa ng Northern Samar. At noong Martes po, sa pagpapatuloy ng sesyon sa Kongreso, ay isa na namang House Bill ang inihabol para i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Nako po. At ito po ay ang House Bill 10591. At ito ay ipinasa ng 63 na congressman. At ito po ay pinangunahan ng congressman ng Negros na si Congressman Javi Benitez. 63 congressman ang nakasuporta sa panukalang batas na to. House Bill 10591 mga kapobre. So mga kapobre, hindi na po talaga tatantanan ng ating mga magigiting na mga congressman hanggat hindi ito i-postpone ang November 2, 2026 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Malinaw po mga kapobre na isa na po itong paglapastangan sa karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga local leaders, especially sa barangay.
dahil po makailang beses na po itong na-postpone. At ang sabi pa ng Korte Suprema noong desisyon niya sa postponement noong dapat ay December 2025 ang halalan sa barangay at sangguniang kabataan, ay pinospon po ito at naipasa itong Republic Act 12232 at yan po ay itinakda ang halalan ngayong November 2, 2026 at ito po ay kinwestiyon sa Korte Suprema none other than Attorney Rumi Makalintal at ito po ay ibinasura ng Korte Suprema dahil hindi po postponement ang nakalagay sa nasabing panukalang batas. At ito po, at ang nakalagay po ay term setting. Kaya ito po ay kinatigan ng Korte Suprema dahil wala pong nababasang postponement na word doon sa panukalang batas. Ito ay pagpe-fix ng termino from 3 years ginawa ng 4 years. So ito po ay pinagtibay ng Korte Suprema at mayroon po silang desisyon na last na po yon. Dahil sa Republic Act 12232 po ay malinaw po na nakasaad at napaloob doon ang halalan sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay idadaos ngayong November 2, 2026 at magiging 4 years na po ang termino ng ating mga barangay at sangguniang kabataan officials. Pero ngayon po mga kapobre, sa kabila ng existing law na Republic Act 12232 ay nagkandarapa na naman po itong ating mga congressman na i-postpone na naman itong November 2, 2026 BSKA. Hindi na po maintindihan na kahit isang ordinaryong Pilipino nalilito na po dahil ano ba talaga ang nangyari? Ano ba talaga ang mayroon sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon? Bakit lagi po itong pinagdidiskitahan at bakit lagi po itong pinopospon sa kabila ng mayroon na pong batas na umiiral? Ano ba talaga mga kapobre ang gusto ng ating mga congressman? Or baka gusto ng ating mga congressman na i-abolish na itong barangay at sangguniang kabataan? Mabuti pa siguro mga kapobre, i-abolish na lang to. Dahil kung mayroon mang batas na umiral ay binaliwala at pinopospon lagi ng mga congressman. Kaya mabuti pa siguro i-abolish na itong barangay at sangguniang kabataan at mismo na ang mga congressman, ang kongreso na mag-appoint ng gusto nilang mga barangay at sangguniang kabataan opisyal. Dahil gano'n na rin ang nangyari. Mayroong halalan ay ayaw naman nila itong ituloy. Kaya mas mabuti pa i-abolish na lang itong barangay at sangguniang kabataan at kongreso na ang mag-appoint kung sino ang gusto nilang manungkulan sa barangay. Para sila na ang masusunod lahat. Gano'n naman ang nangyari ngayon eh. Sila na rin ang nasusunod. So yan po mga kapobre ang nangyayari ngayon. Hindi na po makatwiran ang palaging pagpupuspon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Nawawala na po ng kalayaang pumili ng ating mga kababayan. Hindi na po nila na-exercise ang kanilang karapatan na bumoto dahil sa palagi at walang humpay na postponement na nangyari dito sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon mga kapobre. Nakakadismaya na po mga kapobre. Ito ngayon gusto nilang ilipat ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa 2028 at panigurado mga kapobre pagdating sa 2028 na sinasabi nila na idaos ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay panigurado i-postpone na naman yan. Bakit? Dahil ang taong 2028 po ay mayroon po tayong
presidential and local election po. Kaya panigurado i-postpone na naman nila yan. Dahil magkaroon ng presidential and local election sa Mayo. So, ang plano nila sa barangay ay sa November 2028. So, mayroon na naman silang dahilan. Dahil kagagaling lang ng presidential at national election, malaking gastos ang ginugol. So, magkaroon na namang barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa November. So, i-postpone na naman nila yan. Dahil wala na namang pira ang gagamitin dahil kagagaling lang ng presidential and local election. So, i-anticipate na natin yan na yan ang mangyayari mga kapobre. So, wala na talagang humpay. Wala na talagang katapusang postponement ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Wala ng pag-asa mga kapobre. So, yan lang muna ang ating quick update. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye-bye and God bless us all.